Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Tayo po ay nagpapupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat isa na naririto. And I'm very glad to see families, whole families, na muling naririto ho sa ating hong bahay-sambahan. And again, kagaya na ho nung ating in-advise, talagang magkakabukod yung mga magkakapamilya o kay huyaan. And then yung mga naman ay hiwa-hiwalay. So still keeping yung physical distancing. Purihin ang Diyos. And again, ay balikan natin. 6 months ago, we've been fervently praying na nawa ang Diyos ay kumilos dito sa pandemyang ito. And unti-unti nakikita natin ang kilos at katugunan ng biyaya ng Panginoon sa mga prayer requests ko na yan. So purihin ang Diyos. Bago tayo dumako sa atin hong mga announcements and bago tayo dumako sa ating pagsamba, ilang mga announcements and reminders po muna para sa ating mga kapatiran, and then maya-maya i-welcome ho natin yung ating mga panauhin. Lord willing ho ay mamayang gabi ay magkakaroon ho ng meeting yung atin hong mga deacons sa church at yun ang mga may malaking bahagi ho sa ating gawain just to look at the coming December and also next year 2022 sa mga bagay na mga pwedeng i-improve at ayusin pa at mga ministry na pwede pang pag-inamin sa atin hong gawain dito sa JCBC. So pagkasama ho yun sa prayer. And then also, nagpi-feedback, ano ho? Ayan, sound check, sound check. Ayan, medyo wala na. Okay. Ayan, meron pa rin. O, sige. Pag-pray din ho natin yung ating time in the Word tuwing Wednesday and Friday, and encourage ho ang ating mga kapatiran na makasama natin sa mga pag-aaral ho na yun at ating pinag-aaralan ng mahalagang doktrina patungkol sa ating kaligtasan. And tuwing Friday, pagkatapos ho ng time in the Word, ay meron ho tayong online prayer meeting. Kung nais nyo hong makasama sa ating online prayer meeting, isa hong pwedeng gawin ay mag-join kayo sa ating church Facebook group doon sa Jesus Christ Baptist Church na Facebook group. Hindi ho yung page, o hindi yung group, dahil yung ating room, yung online room, yung Facebook room na ginagamit natin sa ating online prayer meeting ay nakalimit doon sa mga group members ng atin hong church. So atin hong inaanyayahan ang bawat isa. And kung meron kayong mga prayer requests, please send us over. Meron tayong mga kapatiran, nagulat na lang ako na operahan pala, hindi man lang natin ipag-pray, hindi natin nalaman. So please, kung meron kayong mga impormasyon na ganun at trabaho ko ho at kagalakan ko ho na ipalapit kayo sa Panginoon sa panalangin. At again, yung mga kapatiran natin na maaaring maglapit sa inyo sa panalangin, yun ho ay isang bagay na napakainam. So kung may mga prayer requests, please send nyo sa akin. At hindi nyo kailangan hintayin yung Friday. Kahit all throughout the week, pag meron nangyari na kinakailangan ng panalangin sa kalusugan man o anuman, yun ho ay isang malaking kagalakan sa akin na kayo ho ay ipanalangin. And then next, ay ito ho, next Sunday, hindi ito hiningi ng ating kapatid, pero sang-ayon ho sa aming ilang mga pakikipag-usap, ay sabi ng salita ng Diyos, let us do good unto all men, especially unto those who are of the household of faith. At meron tayong isang kapatiran na labis na nangangailangan ng ating tulong, maging hindi lamang sa panalangin, kundi maging sa financial. And I'm pertaining to Brother Dave Paule. So kinakailangan niya ng masaksakan ulit ng botox. Sangayon sa kanyang nararamdaman, yung kanyang karamdaman ay dystonia. Isa ho sa manifestation noon ay yung involuntary muscle contraction. So talagang for 3 years walang tigil yung muscle dito sa bandang kaliwang ng neck niya na nagko-contract. At yun ay masakit at kailangan niya ho ng botox procedure. At next Sunday, lahat ho ng ilalagay dito ho sa ating special offering ay pupunta sa ating kapatid na yon. So nawa ay pagplanuhan natin, pagpray natin at pagsumikapan natin na tayo ho ay maging masagana sa gawang mabuti ho na ito. So that will be next Sunday. So pagpray ho natin ito at pagpray natin si Brother Dave. Again, hindi niya ho hiningi sa akin. Gusto ko lang ho sana na sundin natin itong sinabi na salita ng Diyos. We have now an opportunity. He has a need para ho sa kanyang kalagayan. So, pag-pray ho natin yun. And then,
Yun ho, yun yung ating mga announcements and reminders para sa ating mga kapatiran. At ang ating hong gawain na hindi lamang tuwing Sunday morning, meron tayong Sunday evening. At meron ho ilan sa inyo, nakita niyo yung mga pinost ko about Sunday evening services. Sunday is the Lord's Day. Amen? It is the Lord. It's not Family Day. Now, hindi masamang mag-spend ng time with family, but it is the Lord's Day. At maganda yung tanong ni Robert Godfrey, what are you doing with your Sunday? What are you doing with your Sunday? Ito'y dilaan ng Diyos para tayo magpahinga at sumamba sa Kanya at ipag-pray natin at nawa maging matapat tayo maging sa pag-spend ng araw na ito. And just to remind us na tuwing Sunday evening, meron pa rin tayong gawain at yan ho ay alas 6 po ng gabi. And I'm encouraged if you can be here, yun ho ay magiging blessing. And if not, meron din ho tayong live stream para ho doon sa ating gawain na pang gabi. Next, nais ko rin hong batiin ang mga magdiriwang itong linggong ito sa Tuesday ay birthday ng pinakagwapo ng Alerta family. Walang iba kundi si Brother Junjun, isa sa mga deacon natin, si Brother Junjun Alerta. At wala ho siya dito ngayon, pero purihin ang Panginoon sa kanyang buhay at pag-pray natin patuloy ang kanyang kalusugan. So advance happy birthday kay Brother Junjun. And then sa Tuesday din, November 30, ay magdiriwang naman ng ika-3 taong anibersaryo ang pinakapogi at pinakamaganda. Walang iba kung hindi si Brother Paul at si Sister Jonah. Ayan. So walang ko-kontra. Muli ang ko-kontra, madidisiplina. Biro lang po. So we thank God, we praise God sa biyaya niya sa aming mag-asawa, sa buhay namin bilang mag-asawa. And marami pang kulang at marami pang lugar para lumago. And thank you ho sa mga kapatiran na patuloy na nagiging inspirasyon, gabay, nagpapayo, nagtuturo sa amin, maging sa aming mga magulang na biyaya sa amin ng Panginoon. And thank you ho sa inyong mga panalangin at suporta sa aming pamilya. And patuloy niyo sana ipag-pray yung pagbubuntis ni Sister Jonah. And Lord willing, come January next year, ay madadagdagan na ho ang miyembro ng aming pamilya. So patuloy natin ipag-pray ang bagay na yun. Gusto ko na din hong i-welcome ang ilang mga panauhin natin ngayong umaga. At salamat sa Diyos, yung iba natin mga kapatiran for so long time na hindi natin nakasama at nandito ho ngayon. Pero meron tayong mga first time visitor, mga kaibigan at mga kapatiran din ho natin na kilala ho nila Brother Daryl. Gusto kong i-welcome, una ay si Brother Kelechi. Pakitaas lang ang kamay, Brother Kelechi. And then si Brother Kevin. Brother Kevin, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Thank you po. At yung ibang mga young people, parang familiar sa akin itsura. Yes, nakasama natin sila sa ating Joy Fellowship. And thank you at kasama namin kayo ngayon within the fellowship of the local church. So purihin ang Panginoon sa bagay na yun. Meron pa ho ba? Baka meron akong namimiss na first time visitor. First time visitor ni Baby Daniel. Gusto kong tawagin si Tiny Danny. Ang kamukha ni Brother Danny, si Baby Daniel. So purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya sa Kubol family. Okay. Apo ho yan, apo. Apo ho ni Brother Danny. So purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa kanilang buong pamilya. So tayo ho ngayon ay maghanda sa ating pagsamba sa Panginoon. Dadako tayo sa isang sandali ng matahimik na pananalangin. Tingin natin ang paghahanda ng Diyos sa atin, maging ang pagsiyasat niya sa ating mga buhay. At anumang kasalanang ipakita ng Diyos sa atin ay pagsisihan natin sa kanyang harapan. Let's pray. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos, dakila at banal, kami ngayon ay natitipon sa dakong ito upang purihin ka at sambahin, upang pasalamatan ka sa iyong mga dakilang biyaya, sa iyong kabutihan. At
kagaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga, O Diyos, tunay nga, hindi kami karapat-dapat sa anumang bagay na masarap, masaya at maganda. Pero O Diyos, ito yung mga bagay na sumasagana galing sa iyong kamay. At lalong higit na sumagana, Panginoon, ang iyong biyaya na sa amin ay nagligtas. Tunay kamangha-mangha, O Diyos, ang iyong pagmamahal. Kamangha-mangha, Panginoon, ang iyong pagpapakita ng pagmamahal na ito. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang siyang maging pampalubag loob sa aming mga kasalanan. O Diyos, dalangin ko po, bigyan mo kami ng mga mata na lalo pang makikita at ma-appreciate ang dakilang kaligtasan na iyong binigay sa amin. At ngayon, Panginoong, unang araw ng linggo, aming inaalaala ang katotohanan ng aming Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Kaya't kami na mga mananampalataya ng Ebanghelyo ay merong katiyakan ng kaligtasan. Katiyakan ng buhay na walang hanggan. At katiyakan ng pag-asa na kami rin naman, kagaya ni Kristo, ay muling mabubuhay. Salamat, O Diyos, sa pag-asa na meron kami. At Lord, nawa ang mga katotohanan ito ay patuloy na magbigay alab sa aming pong paglilingkod. At ngayon sa daling ito sa aming pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami, ang mga umaagaw ng aming pansin nawa ay maisantabi namin. Maging ang mga kapatiran na aming hindi kasama sa bahay-sambahan at nakatunghay ngayon sa aming gawain, tulungan mo po, O Diyos. At tunay nga, masumpungan mo na hindi lamang ang aming mga nguso, kundi ang aming mga puso at buong pagkatao ay nagpupuri at sumasamba sa iyo. Panginoon, kami ay hubad sa iyong harapan. Kahit ang laman ng aming puso't isipan ay tanglaw mo, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Patawarin mo kami sa kakuparan namin sa kabanalan. Patawarin mo kami sa kakulangan ng aming pagmamahal. Patawarin mo kami, O Diyos, sa kakulangan namin sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Anawa, tulungan mo kami na pagpusigi sa kabanalan at patuloy mo kami bigyan ng iyong biyaya sa pagpapatuloy ng pagpatay sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Nawa ang aming pagsamba ngayon ay maging kaluwalhatian sa iyong pangalan. Unang nga, maiaalay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po musta yung lahat. Tayo po'y umawit ng papuri sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, sparkling like a fountain, most
grace of Jesus, reaching the most deep part. By His transforming power, making me God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Honor to bring, oh sufficient for me. Broader than the scope of my transgressions, great to pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise me. Manatili po tayo nakatayo. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. At para po sa pagbasa ng mga banal na kasulatan sa umagang ito, ating pong babasahin is Psalm 122 verses 1 hanggang verse 9. Ating pong sabay-sabay basahin in verse 1. Ready? Read. I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Jerusalem is builded as a city that is compact together, whither the tribes go up, the tribes of the Lord, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the Lord. For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee. Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces. For my brethren and companions' sake, I will now say, Peace be within thee. Because of the house of the Lord our God, I will seek thy good. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit. Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat o Diyos. Minsan pa, Ama, kami binigyan mo ng pagkakataon, mga payapaan sa umagang ito. Salamat o Diyos sa buhay at kalakasan, Panginoon, na iyong pinahiram sa amin. Salamat o Diyos sa mga pangangaral ng iyong mga salita ay patuloy na naisasagawa. Ang pagsamba, Panginoon, ay patuloy na nagagawa namin, Panginoon, sa bahay-sambahang ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat o Diyos sa mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob mo. Tunay na sapat sa aming mga pangangailangan. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, anumang karumihan, anumang kasalanan na iyong masumpungan sa amin. Lord, sa madilim na sanlibutan ito, Panginoon, ang liwanag ng iyong mga salita ay aming hinihiling, Ama, na araw-araw na ipaalam mo sa amin, itali mo sa aming mga puso. Panginoon, batid mo ang aming mga dinadala. Batid mo, O Diyos, ang mga kabigatan ng aming mga puso. Ang mga suliranin, Panginoon, maging sa mga material na bagay, sa kalusugan, O Diyos. Ama, loobin mo, O Diyos, na sa mga kaganapang ganito, O Diyos, ay masumpungan namin ang kagalakan na kami ay magpatuloy, Panginoon. Ang kagalakan, Ama, na kami ay iyong hawak, Panginoon. Ang kagalakan, O Diyos, na kami ay ligtas, Ama, sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyong bugtong na anak ng aming Panginoong Kristo. Salamat sa katotohanan ito, O Diyos. Nawa, patuloy mo kaming gabayan at ingatan sa panibagong linggong ito. Sa aming pamumuhay, Ama, ang kabanalan, Panginoon, ay ginawang masumpungan, Ama. Tulungan mo kami na mamuhay sa kabutihan, mamuhay sa kabanalan, kawangis ng iyong bugtong na anak,
aming Panginoong Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy, my God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Are the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ my highest heaven, Christ the everlasting Lord, laid in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail incarnate deity, pleases blessed with passion dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heavenlies of peace, hail the Son of righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mighty lays his glory by, born and man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Are the herald angels sing, glory to the newborn King. Our Messiah of nations come, fix in us thy humble home. Rise the woman's conquering seed, bruise in us the serpent's head. Adam's likeness now and with stars hiding in its place. Second Adam from above, reinstate us in thy love. Are the herald angels sing, glory to the newborn King. Manatili po tayo nakatayo. Para po sa talatang basihan ng ating pagbibigay, ating pong buklatin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang sa verse 8. Ating pong basahin. Ready? Read. This I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man, as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver.
And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, at kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Papasalamat kami sa isang buong linggo, Panginoon, na ikaw ang nag-provide ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang nag-sustain, Panginoon, sa amin. Kinikilala namin, Panginoon, na ikaw ang nag-provide, nagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, higit sa lahat ng mga material na blessings na ito, dakilang Diyos. O ngayong umagang ito, Ama, sa aming pagbibigay, o dakilang Diyos, bigyan mo kami ng isang pusong maluwag magbigay. Isang puso, Panginoon, na bumubukal ang pagmamahal sa iyo. At Panginoon, tulungan mo kami na kilalanin, Panginoon, ng pinagmumula ng lahat ng mga bagay na ito. Kalakasan, katalinuhan, at mga material na blessing, O Lord, ay galing sa iyo. O Panginoon, bukalan mo ang aming mga puso, O Ama, ng isang pusong may pag-ibig, Panginoon, na bumubukal, Panginoon, sa aming mga puso, na kami makapagbigay, Panginoon, na naaayon sa pasya ng aming mga puso, na hindi napipilitan, O dakilang Diyos. Tulungan mo kami, Ama, na gamitin mo ito, Panginoon, bilang bahagi ng aming pagsamba at pagkilala sa iyo bilang aming Panginoon. At kalakip din, Panginoon, sa aming pananalangin. At kalakip din, Panginoon, sa aming pagbibigay. Ay, Panginoon, ang mga malilikom, Panginoon, na mga salaping ito, ay magamit na ba sa ikaiunlad, Panginoon, ng iyong gawain. Gamitin mo ito, Panginoon, sa pinakamainam at pinakawastong kapamaraanan. Sa ikalalago, Panginoon, at ng iyong gawain at liligtas, Panginoon, ng mga kaluluwa, Panginoon, napupunta sa bahay-sambahang ito. O tulungan mo, Panginoon, ng mga diakono, Panginoon, na gumamit ng salaping ito, O Lord, upang magamit ito, Panginoon, sa kapurihan namang ng iyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na po ang aming dalangin. Amen. Tayo po yung magsing lahat at tayo po ulit tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, When I Survey the Wondrous Cross. When I survey the wondrous cross, on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and more content on all my cry. Lord, Lord, that I should boast, save in the death
Magsipro po lahat. Tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, isa hong bagay na pamilyar ang marami ho sa atin, lalo na nung tayo ay nag-aaral pa ng elementarya at high school, ay sad to say, hindi nagagawa ito ng mga estudyante ngayon ay dumalo ng flag ceremony. At sa flag ceremony ay itinataas ang bandila ng Pilipinas, at ang bandila ay alam natin na ito ay sumasagisag o ito ay sumisimbolo sa ating bansa. Hindi lamang yun, habang ito ay naitataas sa ating bayan, ito ay sumisimbolo sa ating kalayaan. No, ang Pilipinas ay nasasakop ng ibang mga bansa, yung mga sagisag o watawat o bandila ng mga bansa na yun ang itinataas. At alam ho natin, ang ating bandila o watawat ay may iba't ibang ibig sabihin. Yung tatlong bituin ay sumasagisag sa tatlong grupo ng mga isla na pangunahin, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang 8 rays ng araw o yung sikat ng araw ay sumasagisag sa 8 mga probinsya na nanguna at talagang nandoon ang pakikipaglaban sa mga Kastila at iba't iba pa. At sabi nga ho ay merong sikreto na simbolo ang ating watawat, yung blue na nasa itaas at pula na nasa ibaba. Yun ay sa kapanahunan ng kapayapaan. At sa kapanahunan ng giyera o pakikidigma, ito ay ibinabaligtad at ang pula ang nasa itaas. So ito ay sumisimbolo sa maraming bagay. Tuwing may pagkakataon na merong matinding kalungkot-lungkot na pangyayari, maaaring isang mataas na opisyal ng bansa o matinding trahedya ang nangyari, ay maraming mga bandila ang tinatawag na half-raised. Yun ay nagpapahiwatig o sumisimbolo ng pagluluksa or pagdadalamhati. Now, kaya ko sinabi ho ito sapagkat nung nakaraan hong mga linggo, pinag-aralan ho natin sa salita ng Diyos na ang kamatayan ay naghari. At ang kamatayan ay pumasok at naghari sa pamamagitan ng kasalanan, at ito ay sa pamamagitan ng kasalanan ng iisa at walang iba kung hindi si Adan. Ngunit nakita rin natin ang napakagandang balita, ang napakadakilang katotohanan na ang paghahari ng kasalanan, ang pangunguna ng kamatayan ay nagapi na. The reign of sin and death has been overthrown. At ang pagtatagumpay na ito ay napanalunan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At kung paano ang watawat ay sumasagisag sa pagtatagumpay kapag ito ay naitataas, gayon din naman ang paghahari ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng isang totoong mananampalataya ay merong sumasagisag dito, merong sumisimbolo dito. At hindi ito watawat, kung hindi isang ordinansa na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, walang iba kung hindi ang bautismo. At itong bautismo na ito, na sumasagisag o sumisimbolo sa napakatinding spiritual na katotohanan na nangyayari sa isang mananampalataya, ay ginamit ni Apostol Pablo upang ipakita ang katotohanan ng isang totoong Kristiyano ay hindi na maaari, imposible, hindi pwede, walang tsansa na magpatuloy pa sa kasalanan. At babalikan ho natin ang ating pag-aaral sa Romans chapter 6 at basahin natin muli ang verses 1 to 7. At ang ating pag-aaralan ay ang paghahari ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. The reign of grace in the believer's life. Tayo po magstayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Romans chapter 6. At basahin natin verses 1 hanggang verse number 7. Kung inyong nakita, babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia.
Ito po ang salita ng Diyos. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Pagpalain po ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Let's pray. Panginoon naming Diyos, kailangan namin ng iyong biyaya. Kailangan namin ng iyong liwanag. Dahil tunay naririto kami bilang mga mananampalataya at alam namin na sa aming katawang laman, oo, ay may nakatahan pa ring kasalanan. At patuloy kami nakikipagdigma sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Narito, O Diyos, ang katotohanan na iyong pinakita sa iyong salita, kung saan manggagaling ang lakas upang patuloy naming paglabanan ang kasalanan. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami, O Diyos, ang pangunawa. At pangunawa na ito ay patuloy na sumagana at patuloy na magdulot ng kabanalan at kaseryosohan sa aming buhay pananampalataya. Lord, mahabag ka rin po sa mga makakapakinig ngayon na wala pa kay Kristo. Nawa ngayong araw na ito, dumating sa kanila ang pagkalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Ito lahat ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari na pong magsiupo ang bawat isa. At ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. The gospel, that is the death and the resurrection of Christ, is the great foundation and power of the reign of grace in the life of the believer as represented by the water of baptism. Ang Ebanghelyo, walang iba kundi ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ang dakilang pundasyon at kapangyarihan ng paghahari ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng mananampalataya. At ito ay sinisimbolo o nirerepresenta ng ating bautismo sa tubig kay Kristo. Well, balikan ho natin muli ang trail of thought ni Apostol Pablo. Sa Romans chapter 1 verse 16, sinaysay niya na hindi niya ikinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Sa verses 18 hanggang chapter 3 verse 20, sinaysay niya bakit kailangan ng ebanghelyo sapagkat ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng hatol at puot ng Diyos sapagkat ang lahat ng tao, Hudyo man o Hentil, ay nagkasala laban sa Panginoon. And then sa chapter 4, pinakita niya, o sa chapter 3 verse number 21 hanggang chapter 4, pinakita niya Paano maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng ebanghelyo? Well, ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kagaya ni Abraham na nampalataya, kagaya ni Haring David na nampalataya, at sila ay inaring ganap na sa harapan ng Panginoon at naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Gayun din naman tayo na mga tunay na nampalataya sa ebanghelyo ni Kristo ay tunay na merong kaligtasan. At sa chapter 5, na pag-aralan ho natin ang kasiguraduhan ng pag-asa na meron tayo kay Kristo. Na ang ating pag-asa na ito dahil sa pag-ibig ng Diyos na pinahayag sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay walang anumang tsansa na maaaring mapahiya. At ito lamang ang tanging tugon
ang ating Panginoong Hesus na namatay sa krus, ang kanyang pagsunod perpekto sa kalooban ng Ama, ang siyang tanging pag-asa at solusyon at gamot laban sa kasalanan. Laban sa kasalanan na ating minana sa pamamagitan ng ating unang ama, walang iba, o ama sa laman, o sa pamamagitan ng unang Adan. Sa pamamagitan ni Adan, tayong lahat ay namatay sa kasalanan. At sa pamamagitan ng ikalawang Adan, si Kristo, ang lahat ng nasa Kanya, lahat ng mananampalataya niya, ay merong katiyakan ng kaligtasan. Ito lamang ang tanging tugon. Kagaya nga ho nung ating hamon, nung mga nakaraang pangangaral, ano pa ang pwedeng solusyon dito sa tinatawag na original sin? Kaya ba ng iyong pagpapakabait na bigyang tugon ang minanamong kasalanan kay Adan? Kaya ba ng ibang mga bagay? Kaya ba ng relihiyon? Kaya ba ng ibang mga ginagawa at pinatitiwalaan ng iba na para sa kanilang kaligtasan na bigyang tugon ang kamatayan at kasalanan na pumasok sa pamamagitan ni Adan? Narito ang iisang solusyon na tinuturo ng salita ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At pagdating sa chapter 5 verse 21, buksan lang ho natin sa chapter 5 verse 21, ang kasalanan at ang kamatayan na namayani, ang kasalanan at ang kamatayan na naghari dahil sa kasalanan ni Adan ay nagapi. Paano? Ang sabi sa verse 21, that as sin hath reigned unto death. And that word reigned, ay ito ay pumapatungkol sa paghahari. That sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So it's either ikaw ay nasa ilalim ng paghahari ng kasalanan o ikaw ay nasa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon, at ang tanging paraan para ikaw ay mapailalim sa paghahari ng biyaya ng Panginoon ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang katotohanan na yung bawat totoong mananampalataya, ang bawat totoong Kristiyano ay nasa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. At ito yung tanong, anong itsura nito? Ano ang larawan ng paghahari ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya? Siya ba ay kumukuti-kutita, bumubusi-busila, para ba siyang mabalot ng Christmas light at nagliliwanag dahil siya ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya o paghahari ng biyaya ng Panginoon? Siya ba ay perpekto na at hindi na nagkakasala? Well, yan ho ay bibigyang tugon ni Apostol Pablo, at makikita natin sa chapter 6 and then chapter 7 na handon ng matinding pakikipaglaban ng totoong Kristiyano na tunay na sa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon, nandoon ang matinding pakikipaglaban sa kasalanan. So balikan ho natin yung ating unang punto noong nakaraang Sunday. Number 1, the abuse of the reign of grace, ang pag-abuso sa paghahari ng biyaya. At kagaya nung pinoint out ho natin, there is always a danger of abusing ang biyaya ng Panginoon. Not just the grace unto salvation, but almost any other doctrines sa salita ng Diyos ay pwedeng abusuhin. Kagaya ho ng pinintang larawan minsan ng isang theologian, let me use this handkerchief as an example. Ang mga katotohanan sa salita ng Diyos ay para daw isang buong tapestry na pag binatak mo sa isang direksyon ng isa, hindi pwedeng hindi maapektuhan ang iba. Dapat sa kabuuan. At sa Romans chapter 6 verse 1, merong nagsusumiging batakin ang biyaya at abusuhin ito. Ano mangyayari? Maapektuhan yung iba. At dito nilagay sa tamang perspektibo ni Apostol Pablo
Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 1 ay ito, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Sapagkat ang sabi niya sa Romans 5 verse 20, where sin abound, grace did much more abound. Kung saan sumasagana ang kasalanan, mas sumasagana ang biyaya. Well, gusto natin ang biyaya ng Panginoon, therefore, magpatuloy tayo sa kasalanan. Ang sagot dyan ng salita ng Diyos ay ito, hindi yun posible. Hindi maaari. Hindi pwede. Bakit? Sapagkat ang isang tao na tunay na sumampalataya kay Kristo ay nasa ilalim na ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. At ang sabi niya sa verse 2, God forbid. At yung puwersa noon ay napakatindi. It is a strong word. No, 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 no. Hindi pwede yan. At binigay niya ang dahilan kung bakit hindi pwede. How shall we that are dead to sin live any longer therein? This is a rhetorical question na ipinost ni Apostol Pablo at ito'y merong implikasyon na sagot na walang anumang posibleng kaparaanan para ang isang taong totoong Kristiyano ay patuloy pang mamuhay sa kasalanan. Bakit? Paano mangyayari? Sabi ni Apostol Pablo. Paano mangyayari? Sige nga, ipaliwanag nyo nga, ipakita nyo nga sa akin. Paano mangyayari ng isang tao na patay na sa kasalanan, patay na sa kanyang relasyon sa kasalanan, ay mabubuhay pa doon? We are dead to sin. Nung tayo ay mga hindi pa Kristiyano, we are dead in sin. Nung tayo ay naging mananampalataya na, we are dead to sin. That is our relationship with sin. Tayo ay patay na. Isang ilustrasyon na sinubukan kong isipin para ho dito ay kapag sinabi, alam niyo, pag nag-aaway yung magkamag-anak, minsan yung magulang sa anak, ituring mo na lang akong patay. Wala na. Wala nang relasyon. Patay na ako para sa'yo. And in that way, gusto ko tingnan natin, patay na tayo sa kasalanan. There's no more relationship. Dati siyang naghahari. Dati siyang, tayo ay kanyang alipin. Tayo ay preso. Tayo ay patay sa kasalanan. Ngayon, tayo ay patay na in relation to sin. So how can we live any longer therein? Paano mangyayari? Hindi po pwede. Nung tayo ay nanampalataya sa Ebanghelyo, ito ay isang decisive break from the dominion of sin. So narito ang punto. True believers will and do struggle with sin. At malinaw yun sa chapter 7. Pero mga tunay na mananampalataya ay wala na sa ilalim ng paghahari ng kasalanan. Wala na sa pagkaalipin sa kasalanan. We are dead to sin. Hindi na posible na mamuhay dito. Na kung ating sasagutin yung katanungan ni Apostol Pablo, paano pwedeng mangyayari na mamumuhay pa sa kasalanan? Well, the only answer that I could think of, posible lamang ito, posible lamang mamuhay sa kasalanan kung hindi pa siya patay sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi siya totoong mananampalataya. Buksan na natin sa Romans, sa 1 John chapter 3 verse 9. Ito'y talata na ating nabanggit kanina sa Sunday School. At napag-aralan natin sa marka ng totoong Kristiyano. Sa marka ng totoong Kristiyano, ang totoong Kristiyano ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang sabi sa 1 John 3 verse 9, whosoever is born of God doth not commit sin. And that word commit sin there is a verb present tense nang ibig sabihin does not continue in sin. Sa ESV, does not practice sin. Nahuhulog pa ba sa kasalanan? Yes, pero hindi na siya nagpapatuloy at hindi siya nabubuhay sa kasalanan. Hindi pwede. Ang sabi, for his seed remaineth in him, and he cannot sin. He cannot continue in sin because he is born of
God. At ang tanging paraan para ang isang tao ay magpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan, magpapatuloy sa walang pagmamahal sa Panginoon. And again, let me remind you, pag sinabi natin nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan, hindi ibig sabihin na ikaw ay pusakal na kriminal, ikaw ay drug pusher, ikaw ay rapist at serial killer. Yung puso na hindi nagmamahal sa Diyos, yung puso na baliwala sa iyo ang Panginoon at nagpapatuloy ka doon. What's the number one commandment? Love God. At ang hindi pagmamahal sa Diyos ay kasalanan. At kung nagpapatuloy ka, wala kang pakialam sa Diyos, wala kang pakialam sa salita ng Diyos, wala kang pakialam sa pagsamba sa Panginoon, you could not care less kung ang church ay mawawala bukas. Magpapatuloy ka pa rin na masaya sa iyong buhay. Kung ang Bible ay mawawala bukas, magpapatuloy ka pa rin sa iyong pangarap at parang walang nawala. Mangyayari lamang yun kung ikaw ay buhay na buhay pa rin sa ilalim ng paghahari ng kasalanan. Hindi pwede. Hindi pwedeng magpatuloy sa kasalanan ang isang totoong mananampalataya. Hindi pwedeng abusuhin. Meron nagsusubok mag-abuso, pero hindi ito maaari sa isang tunay na Kristiyano. The abuse of the reign of grace. Well, number 2, sa pangalawang punto, the symbol of the reign of grace. As we have said, sa ating panimula at ginamit natin ang larawan ng watawat o ng flag, at isa ho sa mga madalas na larawan na pumabalik sa aking kaisipan, as I've said minsan, ang paboritong genre ng pinikula ni Brother Paul ay historical wars. Hindi ako mahilig sa may mga superpowers, mga vampire, no, turn off ako dyan. Yung mga historical wars, mahilig akong manood sa ganyan. At meron akong napanood minsan na nagigera sila at kailangan nilang makonquer yung isang lugar, isang mataas na lugar, at nakawatawat doon, nakataas doon yung flag ng kalaban, at yung mataas na lugar na yon ay kailangan nilang magupo dahil yun ay humaharang para maka-advance yung buong army. At layunin nilang magupo yun, at nung nagupo nila yung napakataas na lugar na yon, Malatorre, at merong bunker doon, at anong ginawa nila? Itinaas nila yung bandera. Anong ibig sabihin? We have conquered this place. Nagwagi na. Natsugi na. Naalis na yung kalaban. At itong larawan na ito ng flag, ito'y sumisimbolo na kanilang nakontrol na sila'y nagwagi na. At itong simbolo na meron tayo bilang mga mananampalataya, nagpapakita at nagpapakita sa ating mga mata, nasasaksihan natin ang pagtatagumpay at paghahari ng biyaya ng Panginoon ay walang iba kung hindi ang bautismo. At dito pumunta si Apostol Pablo. Sa verse number 3, "Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death." That word, "know ye not," hindi nyo ba alam? Nag-a-assume ito na dapat alam nyo to. This is basic. Kumbaga sa estudyante, this is ABC, this is 1, 2, 3. This is general knowledge, and ina-assume ni Apostol Pablo, dapat alam nyo ito bilang mga Kristiyano. Hindi nyo ba alam that so many of us that were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Now, aminado ho ako kapag kayo ay nagbasa, actually isa sa paborito kong theologian, magkaiba kami ng pananaw dito sa verse number 3. May mga theologian na kanilang tinitignan, itong baptism dito ay hindi pumapatungkol sa water baptism, but being in union with Christ. That spiritual union na meron kay Kristo nung tayo ay naligtas. Now, meron din naman mga theologians, and nakakiling ako dun ngayon sa aking present na pagkaunawa sa talatang ito, na itong baptism na ito ay yes, tumutukoy sa bautismo sa tubig,
na sumisimbolo rin naman sa ating union o pakikipag-isa kay Kristo. So, siniliwanag ko lang ho kung nasaan ako ngayon dito sa puntong ito. Now, whichever nyo i-interpret ito ay hindi magkaiba yung ating pagkaunawa patungkol sa paraan ng kaligtasan. Linawin ko lang ho, ang Biblia ay malinaw na ang bautismo sa tubig ay hindi prerequisite para maligtas. Kakaaral lang natin sa Romans chapter 4. Yes? Kaya ho, kung meron ho kayong makakausap na gagamitin ng Romans chapter 6 verse 3 para subukang patunayan sa inyo, kita mo na, kailangan ng bautismo sa tubig para maligtas. Well, dalhin mo siya, hindi yan ang Romans, hindi din nagsimula sa chapter 6. Yan ay nagsimula sa chapter 1, dumaan sa chapter 2, chapter 3, at chapter 4, at maliwanag doon ang punto ng salita ng Diyos na ang kaligtasan is by faith alone. So, hindi natin ito pwedeng i-divorce dun sa mga nakaraang katotohanan na sinaysay na ng salita o ni Apostol Pablo. So, Paul made it clear sa chapter 4 that justification is by faith, just like Abraham and David. At malinaw na ang bautismo sa tubig ay simbolo, ay isang napakahalagang simbolo na nagpapahayag ng dakilang spiritual na mga realidad sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. Kagaya nung sinabi natin kanina, sabi ni Apostol Pablo, know ye not, hindi nyo ba alam? Siya'y sumusulat sa Roman Church, that is sa church sa mga Kristiyano na nasa Rome, at kanyang ina-assume na ang mga Kristiyanong ito, lahat sila ay, bautismado o hindi? Bautismado. Sabi ni Thomas Schreiner sa kanyang commentary sa Book of Romans, sabi niya, unbaptized believers are virtually non-existent. Hindi kilala ng Biblia ang Kristiyanong hindi bautismado. Ulitin ko ho, hindi requirement ang bautismo sa tubig para maligtas. Pero sa Kristiyano, yung totoong ligtas ay nagpapabautismo. Ito ay sumisimbolo sa napakatinding katotohanan, napakatindi at napakagandang realidad nung tayo ay nanampalataya kay Kristo. Ano daw ito? Know ye not na that so many of us that were baptized into Jesus Christ. The assumption here is that all believers were baptized. And Paul is assuming that they should have an understanding of what their baptism signifies. Ina-assume ni Pablo, hindi nyo ba alam? Dapat alam nyo ito, na ang inyong bautismo, nung kayo'y nanampalataya kay Kristo at sumunod kayo sa tubig ng bautismo, ito ay sumisimbolo at nagpapahayag ng napakatinding katotohanan. That word baptize, meaning emerge, or to submerge, ilubog. Kaya ho, tayo kung magbautismo, hindi wisik, hindi buhos, kundi palubog. Ito ay may sinisimbolo. We are baptized, ang sabi, we were baptized into Jesus Christ. Into Jesus Christ. That some link this with the being baptized in the name of Christ. Meron mga theologians, nililink na ito to be being baptized in the name of Christ, being identified with Christ. Pero ang pinaka main point dito is being united in Christ. Or yung union with Christ. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo. To help us, let us go to Colossians chapter 2, verse 12. Gaano katindi itong union? Gaano katindi yung pagiging united ng Kristiyano sa ating Panginoong Jesus? Ang sabi sa Colossians chapter 2 verse 12, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead, and you being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Doon sa verse 12, sabi, ano daw? We are buried with Him. Ganon katindi yung realidad ng ating pakikipag-isa kay Kristo.
He as our representative. Kung paanong kay Adan, nung siya'y nagkasala, lahat tayo ay nagkasala kay Adan. Nung si Kristo naman ay namatay, lahat ng kay Kristo ay namatay kasama ni Kristo. And those are two realities. Ito yung realidad. Tayo ay makipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At dito, pinapaalala ni Apostol Pablo, itong katotohanan na ito ay pinapaalala. And again, hindi ito portion para pag-aralan ang patungkol sa baptism. Kung hindi ginagamit ni Apostol Pablo, pinapaalala niya, di ba nabaptize kayo? Anong sinisimbolo ng bautismo? Anong pinapakita ng bautismo? Ang pinapakita ng bautismo, kayo'y namatay kasama ni Kristo. At narito na ngayon yung punto. So many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Tayo ay nabautismuhan. Tayo ay nilubog. Tayo ay may pagkakaisa, pakikipag-isa sa kanyang kamatayan. Now, let me step back a little bit. Ang popular na ideya ngayon patungkol sa bautismo sa tubig ay basta nabasa ka lang, and then welcome to the club. Ang popular na ideya ng bautismo ngayon ay basta ikaw ay lilipat lang ng isang relihiyon. No? Ang bautismo sa Kristiyanong pananaw ay sumisimbolo sa mga dakilang spiritual na katotohanan na nangyayari sa mananampalataya nung siya ay nagtiwala kay Kristo. Tayo ay inimerge, tayo ay sinubmerge, tayo ay kasamang namatay kasama ni Kristo. As we are all united to the first Adam in his sin, believers are all united in Christ in his death. Kung ang lahat ng tao ay united kay Adan nung siya ay nahulog sa kasalanan, kasama lahat tayo. Tayo mga mananampalataya ni Kristo ay kasama lahat nung siya ay namatay sa kasalanan. At darating na yung kasunod na napakaganda sa kanya ring muling pagkabuhay. Gusto ko lang humuling idiin, this is a fact. Whether you feel it or not. Pero Paul, parang namatay kasama ni Kristo, parang napakatindi naman yun, parang hindi ko, no, ito ay spiritual na katotohanan sa bawat isang tunay na mananampalataya. At ito'y sinisimbolo nung tayo ay nabautismuhan kay Kristo. So what? Anong punto, Brother Paul? Anong punto, Apostol Pablo? Ano ngayon kung tayo ay may pakikipag-isa kay Kristo nung tayo nanampalataya at ito'y ipinahayag at pinakita at sinisimbolo ng ating pagkabautismo sa Kanya? Well, ang sabi sa verse 4, this is the point. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. So, nire-restate lang ni Apostol Pablo yung sinabi sa verse 3. So, tayo nga ay nilibing, and ang ibig sabihin tayo ay namatay kasama ni Kristo sa kanyang kamatayan, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Ito ngayon ang ibig sabihin. Ito ngayon yung main point. Don't miss ang pinaka-punto ni Apostol Pablo dito ay hindi patungkol sa baptism, kung hindi yung katotohanan na sinisimbolo ng bautismo, at ang katotohanan na sinisimbolo nito, ikaw ay namatay kasama ni Kristo, at ito ang punto, ikaw ngayon ay mabubuhay kasama ni Kristo sa bagong buhay. Kaya nga hindi pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Kaya nga hindi uubra na ikaw ay tatanggap kay Jesus, ikaw ay mabuborn again, tapos walang mangyayari at walang magbabago. Hindi pwede. Bakit? Tignan natin, ang sabi ho ng salita ng Diyos sa ito, that like as Christ. Ano habang pinag-aaralan ko ito na nahuli ako ng salita na yun, like as Christ. Ano sabihin nun? Like as.
kagaya ni Kristo. Ibig sabihin, yung espiritual na realidad na nangyayari sa atin nung tayo sumampalataya sa Ebanghelyo ay kagaya na nangyari kay Kristo. Ano daw yung nangyari kay Kristo? Like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. He was raised up from the dead. Siya ay binuhay muli mula sa mga patay. At paano siya binuhay muli sa mga patay? Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. At muli, pag nagbasa ho kayo ng mga komentaryo, ano yung bisbit sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama? Merong ibang kuro-kuro. Pero I think safe to say na itong kaluwalhatian na ito ay ginamit na salita ni Pablo na pinupunto ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. And there are other passages na nagsasabing si Jesus ay ibinangon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. And here is the point. Huwag niyong bibitawan. Here is the point. Kung paanong si Jesus ay namatay at tayo naman ay kasamang namatay kay Kristo at si Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama ay binuhay muli. Listen! Ganoon din naman. Ang sabi ni Apostol Pablo, so that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we. Ibig sabihin ng even so. Gayon din naman daw tayo. Sino yung tayo? Tayong mga mananampalataya ni Kristo. May pagkakahalintulad. At ano yung pagkakahalintulad? Ang kapangyarihan ng Diyos na nagbuhay muli sa ating Panginoong Kristo is the same power operative nung tayo ay naligtas. At ano magiging resulta nito? Ang kapangyarihan ng Diyos na ito na kumikilos sa atin ay magdudulot upang tayo ay lumakad sa bagong buhay. Bakit hindi pwedeng magpatuloy sa kasalanan ng Kristiyano? Kasi ang kapangyarihan ng Diyos na nagbuhay muli sa ating Panginoong Hesus ay parehong kapangyarihan na gumawa at gumagawa sa buhay ng isang totoong mananampalataya. Kaya hindi po pwede na siya magpatuloy sa kasalanan. Tayo ay nabuhay muli kagaya ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama. So that's the point. Madalas, nakaroon tayo at nakatingin tayo sa ating sariling lakas. At dahil kung tingnan natin ito at paghugutan natin ito ng kapangyarihan, ng lakas, at oo, tayo bilang mga Kristiyano ay nag-i-struggle pa rin sa kasalanan. At dumarating minsan sa punto na tilabaga nakakapagod na, tilabaga nakakasawa na, tilabaga ang hina-hina ko, ba't lagi na lang akong talunan? Dito, binalik ni Apostol Pablo, tinuro ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano, balikan mo yung bautismo mo. Ano ang sinisimbolo ng bautismo? Ikaw ay kasamang namatay ni Kristo. Babalikan yun mamaya ni Pablo. Nag-concentrate siya ngayon doon sa pangalawang parte. Ikaw rin naman ay kasamang nabuhay ni Kristo. At kung paanong nabuhay si Kristo sa kapangyarihan ng Ama, ganun din naman ikaw bilang Kristiyano. Listen, sa kapangyarihan ng Ama, sa kapangyarihan ng Diyos ay mabubuhay sa bagong buhay bilang mananampalataya at sa kapangyarihan ng Diyos makikipagdigma ka laban sa kasalanan. Hindi sa ating sariling lakas. Kaya hindi po pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Sabihin, Brother Paul, parang napakahina ako, napakalampa ko pagdating sa pakikipaglaban sa kasalanan. And yes, ganun tayo kahina, ganun tayo kalampa. Pero hindi tayo nakikipaglaban sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama na nagbuhay muli sa ating Panginoong Hesus.
So kinonekta tayo ni Apostol Pablo, kinonekta ni Pablo ang mga Kristiyano sa pinagmumulan ng lakas, sa pinagmumulan ng kapangyarihan, at ito'y sinisimbolo ng bautismo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Saan tayo ulit babalik? Sa Ebanghelyo. Hindi natin iiwanan ito. Ang Ebanghelyo ay hindi starting line lang ng pagiging Kristiyano, and then pagkatapos mong maligtas, bahala ka na sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. No. From start to finish, kailangan natin ng Ebanghelyo. We cannot continue in sin because grace reigns sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Verse 5, ang sabi, for if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. And this is Apostle Paul restating almost the same thing dun sa verse number 4. Ang sabi niya, at sinimulan niya ito sa salitang for if. Kung. At doon ako babalik sa sinabi natin kanina sa ating sa verse number 1, magpapatuloy lamang sa kasalanan kung hindi ka totoong nakaisa kay Kristo. Baka nabasa ka lang. Hindi ka totoong sumampalataya. Baka kaya tuloy-tuloy pa rin at walang tigil, at pag tinignan mo ang iyong puso, ang kalagayan ng iyong puso, again, maaring morally you're very upright, maaring pag tinignan kita, mas mabait ka pa sa akin, maaring marami kang alam sa Biblia, pero alam mo sa puso mo na hindi mo mahal si Kristo, hindi mo mahal sa ang Diyos, at nagpapatuloy ka sa kasalanan na yun. Yun ay kung hindi ka totoong nakaisa kay Kristo. Pero ang sabi niya sa verse 5, for if we have been planted together, kung totoo kang natanim, at ang ginamit ni Leon Morris sa kanyang komentary dito, ang ginamit niyang picture is grafting in. Na para bang merong punong kahoy at ginraft yung isang sanga, at siya ngayon ay nakaisa na at nakadugtong na doon, at yung nutrients, yung buhay, yung lakas ay nanggagaling doon sa puno, at yun ay kumikilos doon sa ginraft in na sanga. You have been planted in, we have been planted together in the likeness of His death. Kaisa tayo, kasama tayo, may united tayo sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang sabi niya, we shall be also in the likeness of His resurrection. Anong ibig sabihin? This is an inevitable result. Hindi pa pwedeng meron ka nung letter A, part A, at hindi ka kasama sa part B. Ano mo yan? Brother Paul, ako'y kasamang namatay ni Kristo. Ako'y nagtitiwala sa kamatayan ni Kristo. Ako'y saved. Well, hindi doon natatapos. Kasama ka rin doon sa part B. Kung totoo kang kasama sa kamatayan ni Kristo at inaangkin mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, well, kailangan makita rin at malalabas din yung pangalawang parte. We shall be also in the likeness of His resurrection. Now, maaaring sabihin ng isa, Brother Paul, doon pa yan sa muling pagkabuhay. Pero right now, i-enjoy ko muna ang, no. Babalik tayo sa verse number 4. Ang sabi niya, we shall walk also in the newness of life. Right now, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay merong epekto, at ito'y katotohanan sa buhay ng bawat totoong mananampalataya. Gawin natin simple. Kung kamatayan ni Jesus ay totoo sa iyo, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay totoo din dapat sa iyo. At meron itong epekto sa paraan ng pamumuhay. You shall be also in the likeness of His resurrection. So that is the symbol of the reign of grace. We were baptized into Jesus Christ. So again, as I've said kanina, nakikipaglaban tayo sa kasalanan. Minsan nadadapa, nahuhulog, natutukso, nanghihina. Sabi ni Apostol Pablo, balikan niyo yung katotohanan na sinisimbolo
ng inyong bautismo. Well, number 3, dito tayo na matatapos, verses 6 and 7. The certainty of the reign of grace. Ang katiyakan. Ang katiyakan ng paghahari ng biyaya. Kagaya ho, nung sinabi ko kanina, yung flag, kapag nagapi yung bunker, o pag nagapi yung isang mataas na lugar, at nataboy yung mga kalaban, itataas yung flag, at sasabihin, nagdidiwang yung mga sundalo, nakuha natin yon, natalo natin sila. Nakapanood ako ng pelikula, nag-rest back yung kalaban. At yung mga sundalong nagpunta doon sa bunker na yon, ay nirest backan ng kalaban, at nataboy din sila. At kinabukasan, ang nakataas na ulit na flag ay yung sa kalaban. Momentary victory lamang. Pagdating ho sa paghahari ng biyaya ng Panginoon, this is a certain victory. Tiyak ito. Ang sabi sa verse number 6, knowing this. By the way, i-point ko lang, laging dinadala ni Pablo ang mga Kristiyano sa katotohanan na nalalaman. Know ye not? Then, knowing this, too much of so-called Christianity today is feeling this. Sa feel mo lang. No. Sapagkat, kung aamin natin, sa maraming araw sa isang linggo, feel ba natin ang kabanalan? Pag dumepende tayo sa ating feelings, lalagpak at lalagpak tayo. O mga kapatid, bumalik tayo sa katotohanan na ating nalalaman. Knowing this. Ang sabi ng salita ng Diyos, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. How certain, gaanong kasigurado ang paghahari ng biyaya. Paano mangyayari na ito ay tiyak at hindi kagaya ng pelikula na nag-rest back yung kalaban at pwedeng magapi ulit yung biyaya at muling maghahari ang kasalanan. Hindi na po pwede, sapagkat kung ikaw ay totoong sumampalataya kay Kristo, ang kasalanan ay napako na. Paano para rest back yung pinatay na? Ang sabi ni Apostol Pablo, knowing this, that our old man, itong lumang pagkatao na united kay Adan, itong lumang pagkatao na anak ng puot, anak ng pagsuway, na may pakikipag-alit laban sa Diyos at rebelde at hindi nagpapailalim sa kautusan at katotohanan ng Diyos. Itong lumang pagkatao na hindi nagmamahal sa Diyos, itong lumang pagkatao na hindi nagnanasa ng liwanag kung hindi ng dilim, itong lumang pagkatao na hindi hinahanap ang Diyos, ay pinako ng kasama niya. Na death penalty na. Ito ay nagpapahiwatig ng isang siguradong pagkagapi ng lumang pagkatao na alipin ng kasalanan. Kung ikaw ay Kristiyano na, yung dating ikaw na alipin ng kasalanan ay patay na. Ang sabi ng salita ng Diyos, para saan daw? Anong resulta nito? Knowing this, that that old man is crucified with Him, with Christ, that the body of sin might be destroyed. This body of sin, now, merong iba't ibang view patungkol dito. Pero the body in which and by which sin acts and reigns. Tingin ko, ito yung isa sa nakumbinsi ako na view dito sa body of sin na ito, yung katawan natin na kung saan, again, hindi yung katawan ang masama, kung hindi yung ating katawan ay tinatahanan ng kasalanan at ginagamit upang gawin at tupdin yung mga kasalanan at pagre-rebelde laban sa Panginoon. Ito daw ngayong katawan na ito, that the body of sin might be destroyed. Winasak na, sinugpo na, at ano ang resulta ng lahat ng ito? That henceforth, mula dito, mula nung ikaw ay namatay kasama ni Kristo,
mula nung ikaw ay nanampalataya sa Ebanghelyo from that point forward. Henceforth, we should not serve sin. Hindi mo na kailangan maglingkod. Bakit? Hindi ka na alipin ng kasalanan. Bakit? Hindi na ito ang naghahari. Bakit? Patay na eh. Halimbawa, sa isang kaharian ay merong hari at yung hari na yun ay inassassinate. Paano pa ba siya maghahari? Hindi na pwede. Meron ng bagong maghahari. Patay na yung luma. At yung mga tao sa kaharian, kanino ngayon naglilingkod? Hindi na sa patay na hari, patay na. Hindi na pwede. Sila maglilingkod na doon sa bagong naghahari. Henceforth, we should not serve sin. Hindi ka na dapat maglingkod. Hindi ka na alipin. Patay na yung hari na yun. Then verse number 7, dito tayo matatapos. For he that is dead is freed from sin. At dito, ginamit ni Apostol Pablo, at totoo yung sinabi ng obserbasyon ni Leon Morris, paulit-ulit na ginagamit yung word na death and dead dito. At doon sa verse number 6, patay na yung kasalanan, hindi na pwedeng paglingkuran, destroyed na siya, crucified na. Ngayon naman sa verse 7, ang binigyan namang pansin ni Apostol Pablo, tayo na yung patay sa kasalanan. Pero paano ibig sabihin ito? For he that is dead is freed from sin. Simply put, death is the termination. Hindi determination. Death is the termination of obligation. Magbubutuhan next year, at mayroong mga patay na ina-exercise pa rin yung kanilang karapatang bumoto. Pero wala na obligasyon ng patay. Kailangan pa bang magbayad ng tax ng patay? Hindi na. Kailangan pa bang magbayad ng utang ng patay? Ang mamumblema yung wala na siyang obligasyon, patay na eh. Hindi lang basta patay na ang kasalanan, tayo ngayon, dahil tayo ay kalakip ni Kristo, namatay kasama ni Kristo, we are dead to sin. Patay ka na sa kasalanan, wala ka ng obligasyon. Oh, kapatid, nawatulungan tayo ng Diyos na baunin ang katotohanan ito. Wala sa ating exempted sa pag-struggle laban sa kasalanan. Iba't ibang kasalanan. Again, I'm not just pertaining to big sins. Alam niyo, madalas ang matinding struggle ng Kristiyano itong maliliit na kasalanan at sobrang liit, madalas hindi kita sa labas. Nag-struggle ka sa pride. Nandoon ang kasalanan ng katamaran, nandoon ang kasalanan ng kayabangan, nandoon ang kasalanan ng pagsisinungaling, nandoon ang kasalanan ng pagre-rebelde sa magulang, nandoon ang kasalanan na patuloy nating nilalabanan. O nawa, baunin mo ang katotohanan ito. Wala ka ng obligasyon na sumunod. Sapagkat ikaw na Kristiyano ay patay na sa kasalanan. Sapagkat kalakip kang namatay kay Kristo Jesus. Hindi na tayo obligadong sumunod. So tayo ay lumingon at ating balikan ang katotohanan na sinisimbolo ng ating bautismo, na tayo ay namatay kasama ni Kristo. At ating tingnan ang katotohanan na ang kapangyarihan na nagbuhay muli sa ating Panginoong Hesus ay siya ding kapangyarihan na kumikilos at available sa atin para lumakad sa bagong buhay bilang mga Kristiyano. At ating tignan ang kasiguraduhan ng tagtatagumpay at paghahari ng biyaya ng Panginoon, sapagkat ang kasalanan ay patay na at tayo ay patay na rin sa ating relasyon sa kasalanan, at lahat ng ito ay dahil kay Kristo. Nawa, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating mga buhay. At ito ay patuloy na makita sa ating pang-araw-araw na buhay
bilang mga mananampalataya. At akin muling nais tawagin ng pansin, sino mang narito, alam mo right now kung sino ang naghahari sa iyo. Alam mo, hanggang ngayon wala ka pa kay Kristo. Oh, matakot ka. Matakot ka sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Or dahil kung sabihin sa iyo ang pag-asa na meron, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pwede kang maligtas. Pwede kang makalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Pwede kang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa atin ho bilang mga mananampalataya, hindi natin kaya sa ating sariling kapangyarihan. Ating balikan ang katotohanan, lingunin ang sinisimbolo ng ating bautismo kay Kristo, na tayo ay totoong namatay kasama ni Kristo, at tayo bubuhay sa bagong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi na pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, O Diyos, kami nakikiusap. Huwag mo hayaan ang iyong mga salita na ito ay lumagpas lamang sa aming mga pakinig. Kailangan namin ito. Dahil totoo pa rin kaming nakikipaglaban sa kasalanan. Kailangan namin ito sapagkat napakadaya at napakatuso ng kasalanan. Kailangan namin ito, Panginoon, sapagkat napakahina namin laban sa kasalanan. Tulungan mo kaming tumingin hindi sa aming sarili at sa aming ginagawa, kundi, O Diyos, sa iyo at sa iyong ginawa, sa napakadakilang katotohanan na sinisimbolo ng aming bautismo. Lord, paalala mo sa amin lagi na kami ay totoong namatay na kalakip ni Kristo. At Lord, purihin ka sapagkat kami ay binuhay din namang muli sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at mabubuhay sa bagong buhay na ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Salamat, O Diyos, sa katiyakan na ito. At nawa, tulungan mo kami na hugutin ang aming lakas sa pakikipaglaban sa katotohanan na kami ay namatay at muling nabuhay kay Kristo Jesus. Muli, Ama, kami po'y nakikiusap. Kung meron man po na naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, buksan mo ang kanyang puso. Dalhin mo siya sa pananampalataya. Ikaw po nawa ang magligtas. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin, at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y awitin po natin Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
kapatid, nawa. Huwag nating hayaan ang salita ng Diyos na makalimutan lang. Tulungan tayo ng Panginoon na ito'y alalahanin at pagbulay-bulayan sa buong linggong ito. Tanganan natin ang katotohanan na tayo bilang mga mananampalataya ay namatay kasama ni Kristo. At sa kapangyarihan ng Panginoon ay lalakad sa bagong buhay sa pamamagitan niya. Nawa, ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging instrumento ng katwiran. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw saan man tayo nilagay at tinawag ng Panginoon. God bless po. Ingat po tayo sa pag-uwi. We are dismissed. Paalala lamang po, mamaya hong gabi, alas 6, meron po tayong gawain ng pagsamba at welcome pa rin po kayo. And also sa November 30, sa Tuesday, ay meron hong conference sa San Mateo Baptist Church. Ito ho ay pwede rin mapanood live online via Facebook Live. God bless po at ingat po tayo. Mamayang gabi nga ho pala, ang mga deacons ho natin ay magkakaroon ng meeting. So, si Brother William, Brother Junjun, si Brother Totoy, at si Brother Alex Tanudra, maaari ho makasama namin kayo mamayang gabi sa atin hong pagkatapos ho ng ating gawain. God bless po. Ingat po sa pag-uwi.